He's a young educator and marketing expert. Aspiring Councilor Ron Bata Cruz is indeed young but passionate on working towards being an effective public servant. From classrooms to communities, he has empowered the youth and supported marginalized groups in Baliwag, Bulacan. Will his brand of public service get a mandate from the people of Baliwag 12 days from now? All the way from Baliwag, Bulacan, is Councilor Aspirant Ron Bata Cruz. Good morning, Bata. Yes po. So talaga yun ang nickname mo, Yes Bata? po, that's my nickname po from the beginning na tayo po ay lumaban bilang councilor po sa aming dating bayan na ngayon po ay lungsod na ng Baliwag. Okay, so from Ron, ngayon Bata na. Bale, Ron Bata Cruz po. Oo. That's our name po. Okay, later ipaliwanag mo sa amin bakit yan ang napili mong nickname. Okay po. So let's start first by showing you pictures because every picture has a story. We'll give you 30 seconds to explain to us kung ano yung context behind these pictures that we flash. So let's start with this picture. Okay po, ma'am. Ayun, tricycle. Ayan, tricycle. Kasi tricycle driver daw ang iyong tatay. Yes po. Yun po, from the beginning po talaga, talagang hirap din po ng buhay namin. Dahil tinaguyod kami ng tatay ko na nagte-tricycle driver. Pangulo siya ng TODA doon sa lugar namin. And kasama niya ako namamasada nung panahon na yun, after school. Hatid sundo niya rin ako sa pag-aaral namin. At awa ng Diyos, because sa pagkamamasada niya, napagtapos din ako ng pag-aaral. Kakibat ng pagsusumikap din po natin. Dahil hindi po talaga sapat na yung income lang po ng tatay ko yung pagkukunan. Kaya po marami tayong side hustles na ginawa just to finish our studies po. Yeah. And yung mommy mo, nagtatrabaho din ba siya para matulungan yung kita ng dad mo? Actually, simple housewife po dahil po may dalawa pa akong younger siblings po, yung aking sister and brother. So, nung panahon po na yung father ko, namamasada, nanay ko naman po nakatutok dun sa pag-aalaga sa mga kapatid ko. Kaya talaga ang naging kabuhayan po namin is yung tricycle. Kaya very symbolic po para sa akin. So malaking bagay pala pag nakita mo itong picture na to, no? Ano ang pinaka-memorable sa'yo na experience dun sa pagpapalaki sa'yo ng parents mo? Pinalaki po nila kami na kahit nandun kami sa pamilya na alam naman natin na bilang magta-tricycle driver, hindi ganun ka-capable na bumili ng mga bagay na kailangan namin or kahit hindi yung mga gusto namin, pinalaki nila kami na pag kami gusto ka, kailangan pagsumikapan natin, paghirapan natin. At yun din kasi pinakikita nila sa akin na katulad nun, bawat pamamasada, kung ano yung maiuwi niya sa amin, yun po yung pagkakasyahin namin. And naging motivation ko din yun sa buhay, na sa buhay hindi lahat nakukuha mo na madali. Lahat dapat pinaghihirapan. So bata ka pa lang, talaga namulat agad yung isip mo na kailangan magsumikap ka. Namulat tayo ng attorney. Oo. Tignan natin yung next picture. Okay po. Kasi nag-mention ka kanina ng side hustles. So, male beauty pageants. Yes po. Can you give us your experience of joining male beauty pageants? Timer starts now. Ayun po. So yun, as part of my side hustles, may mga kaibigan natin part ng LGBT community, malaki po ang utang na loob ko sa kanila kasi sila yung nagbigay sa akin ng chance na magkaroon ng kahit paano income habang nag-aaral po ako. At yun, nakakatulong din yun sa family namin. Kahit paano, nakapag-grocery ako, nakapag-uuwi tayo ng grocery. At yung sa allowance ko rin sa school, nasasagot na rin po ng pageantry. Nakakatuwa naman. So, ikaw ba, sa experience mo, malaki ang kita from male pageants? Ano po? Malaki rin ba ang kita from male pageants? During our time, enough lang po. Siguro, masasabi po nating okay lang para po sa isang bata na nag-aaral at gustong masagot lang yung mga pangangailangan namin sa school. Enough naman po. Yung Can you give us an idea? Ano yung, what you mean by enough? Ano yung pinakamalaking natanggap mong premyo at saka yung pinakamaliit? Yung pinakamalaki po siguro during our time na nagpa-pageant po ako is around 20,000. Then, malaki na yun for a student? Yes po. Then the smallest po is yung pagka hindi ka pinalad, runner-up ka lang po. So makaka-receive ko siguro around 5,000, minsan 3,000. Yun po. Pero malaking bagay pa rin po. May take home ka pa rin po. Totoo. Ano yung pinaka-memorable na pageant for you? At bakit? For me po, yung King of Ramp sa Pulilan po yun. Doon din po sa amin sa Bulacan. Kasi during that time, I'm the youngest
parang ngayon po sa amin sa City Council po namin, parang ako po yung pinakabatang tumatakbo po uli na konsyal sa lungsod namin. And during that time, dun sa pageant po na yun, ako rin po yung youngest. How And, young were you back then? siguro po, 17 lang po ata ako nun during that time or 18. Pero yung mga kasama ko po or kalaban po natin during that pageant ay medyo mga talagang pro na, masasabi natin pro na. So, luckily po, siguro dahil po sa pinagsumikapan po talaga natin at nag-training po talaga tayo for that specific pageant or ramp modeling competition, awa ng Diyos na ipanalo naman po natin. Most pageants have a talent portion. Yes po. Anong favorite talent mo? Kahit po hindi ganong kagalingan, pero ano po, kumanta po tayo, kumakanta po tayo sa mga pageants natin. Okay, ano ang go-to song mo? Ano po Yakap sa Dilim. Ayun. Aba. Medyo, opo, parang harana sa mga ano po natin, sa mga audience pag yun po ang kinakanta natin. Okay, baka pwede ka magbigay ng sample sa amin. Kahit small portion lang of that song. Paano nga, ayan. Halika na at sumiping ka sa kama. Lasapin natin sarap ng pagsasama. Sa ating pag-ibig, tayo ay umasa. Habang tayo'y magkayakap sa dilim. Maganda nga boses mo. Di po. Magaling. Sa banyo lang po maganda. Kaya pala nanalo ka kahit runner-up. So, nag-host ka rin daw? Yes po. Yun. Aside from pageantry po, hosting din po ang naging parang puhunan natin sa pag-aaral at sa buhay po natin nung panahon na tayo po ay nasa college days natin. So, sa umaga, papasok ng umaga, pagdating po ng hapon, around 5 p.m., magpapaalam na ako sa prof ko na maaga po akong aalis dahil kailangan ko po mag-host ng debut o kaya po wedding reception and some other events po or family affairs na kailangan ng hosting. So, yung yun hosting ba, okay din yung bayad? Malaki rin. Para sa akin po, okay. Kasi po, mas dun po, medyo hindi ka gaanong pagod. Unlike dun po do pagod din po, pero hindi po katulad sa pageantry na talagang ang preparation po kasi mahaba. Ang hosting po, more on pagdating nyo po sa mismong venue. Di ba po? May program naman po. Magsasalita ka po. Siguro nasanay na lang din po dun sa proseso nung event hosting. Kaya po kahit pa paano, medyo naging madali na lang din po sa atin yung pag-host. So compared to pageants, magkano kinikita sa hosting? Sa hosting po, hindi po ganun kalaki kamukha nun sa pageant. Pero regular naman po eh. Kumbaga, so like smaller than 5,000? Ganun? Around 5,000 and up po. Yun po. Depende po dun sa event, ma'am. Dun sa duration of the event and of course, dun po sa number of audience din. Pero ang galing kasi nasabay mo to sa pag-aaral. So, yung iba pag-uwi, magpapahinga, tapos maggagawa ng mga homework. Ikaw, diretso trabaho. Tapos magpupuyat ka para tapusin yung mga... Kinabukasan, ma'am, may pasok pa po nun. Kaya, so, pagkagabi ka para tapusin yung homework mo? Yes po. Kaya po pagkagabi na po ako nakauwi after hosting, kailangan obligado magawa ko po muna yung homework ko bago po mamahinga. Dahil kinabukasan, gigising na madaling araw, papasok naman po sa school. Yung po yung naging cycle po ng college life ko. Kaya walang panahon magbarkada at magpuyat para medyo nagkaroon ng nagsisingit-singit pero as in wala po halos talaga eh. Hindi po talaga. But that's a good training. So let's look at the next picture. Dahil ito yung pag-aaral mo. So nag-aral ka sa Bulacan State University ng BS Marketing. Yes po. But you graduated magna cum laude. Yes po. So can you tell us your experience here at ba't yun ang pinili mong kurso? Timer starts now. Ayun, actually po, ang sarap sa feeling kasi na bilang isang anak ng tricycle driver, makapag-aral ka sa isang state U at nakapagtapos ka po as magna cum laude. Marami pong memories na nabuo dyan at kaya nga po sa sobrang pagmamahal ko, even sa eskwelahan po na yan, even my graduate studies po, dyan din po ako naka-enroll. Dyan ko po tinatapos yung aking master's dahil po talagang sobrang memorable sa akin ng Bulacan State University. At malaki po ang utang na loob ko sa eskwelahan na yan dahil alam ko na isa siya sa humubog sa pagkatao ko bilang isang mamamayan po ngayon. Na-mention mo just now na dito mo tinutuloy ang graduate studies mo. So nag-aaral ka pa ulit? Actually po, nahinto lang po ngayon because I want to focus on the campaign. Pero right after the election po, babalik po ako ulit. Sanay ka talaga sa multitasking, yes, no? Para hindi pa enough na
tatakbo ka as counselor, pag naging, let's say, pinalad ka at naging counselor ka, Opo. mag-aaral ka pa ulit. Yes po, mag-aaral pa po tayo ulit, diretso po. Ano ang kursong tinitake mo ngayon for your graduate studies? Master's in Business Administration po, Okay. but I'm planning that right after I finish my Master's in Business Ad, I will be enrolling din naman po sa law school naman po. Maglo-law school ka Gusto ko po- pa. gusto ko po maging- Grabe. Ang galing, but that's a good goal to have. Opo. At, Dahil idol ko po yung mga katulad niyo po, attorney. Ayan. well, I'm not going to be surprised na maabot mo yan because napaka-hardworking mo at napakatalino. Yung marketing degree that you receive, nagamit mo ba ito? Yes po, actually po, my first job is a business development officer in San Juan. Then right after po, naging part po tayo ng SM Retail, wherein we manage 3 branches of SM Retail. To be specific, their marketing department po. Then right after po doon, nung nag-open ng National University, tayo din po ay naging marketing head po ng National University Baliwag. And going back to your experience as a student, apart from being a working student, naging debater ka pa. Yes po. At international debater at that. Yes po. Can you explain to us ano yung mga naging competitions mo na international at dito rin sa local? Saan kayo sumasali? Ayun po. Nag-start po ako na lumaban ng debate nung ako po ay college doon sa Bulacan State University. Actually, di po talaga ako into debate. Pero nasa imagination ko na po na someday gusto ko din po yung nakikipagtalastasan. Pero nabigyan tayo ng chance, awa ng Diyos, kahit pa paano po. And naging okay po sa atin yung debating. Then, after ko po makagraduate ng college, there's a certain group called JCI. I'm part of it po. So, they give me the chance na i-represent yung aming town into different debate competitions. Nag-start po sa area competition, wherein here lang po sa Manila and even in the province of Bulacan, hanggang sa naabot po natin ang national level, hanggang po sa nirepresent po natin ang Philippines sa international competition. And luckily, kahit pa paano po, ay nagiging best speaker po tayo, Naging best speaker ka? Yes po. What country did you win a Best Speaker Award? Actually po, yung most recent po is during the national debate competition in Tacloban last year. So yun po yung, then the previous area con din po, in 3 consecutive years po, tayo rin po ang naging best debate speaker po during those times po. Anong topics ang kino-cover normally? More on ng ano mga po debates? more on social issues din po and even issues that is focused on the government and some other issues about education. Ano po nag-iiba-iba po siya. Depende po dun sa mismong recent events during that time. Kung ano po yung napapanahon po. Yung pinagiging What topic. is your forte when it comes to these issues? I think po, as an economic professor, yun po, more on economics, more on business, more on education. And Okay. yun po yung mga topics po na medyo kahit pa paano mas malawak or mas komportable po tayong i-tackle pagka may mga debate competition po. Okay. And since you mentioned being an economic professor, let's look at the next picture. This is the National University in Baliwag, where you are currently a professor. Yes po. Can you share with us your experience as a professor at paano ka naging professor? Timer starts now. 2020 po, Attorney Karen, I'm the youngest professor of National University Baliwag. Kami po ang nag-open ng NU Baliwag dahil alam naman po natin originally ang branch nila sa Sampaloc po, di ba po? So during that time, galing po sa SM Retail, gusto ko po talaga na magkaroon ng fulfillment dun sa pangarap ko na makapag-share ng knowledge and experiences dun sa fellow youth ko. Kaya nung nagkaroon ng chance, ginrab ko pa agad ang opportunity na makapagturo dun sa mga kabataan dun sa area namin sa Baliwag. Okay. And from being just a youngest professor, naging economics program head ka pa Yes po. ng National University of Baliwag. Bakit napakabilis ng promotion mo? Because siguro po nakita po ng aming mga director, sila Sir Arnel Diego, sila Sir Rafi Oliva, yung ating dedication sa pagtatrabaho na kahit na bata tayo, hindi po natin ginawang hadlang yun to do our work ng maayos at laging yung best po ang binibigay natin. At pinagkatiwalaan po tayo to spearhead a certain program na alam naman natin na medyo may hirap din pong i-handle. Pero awa ng Diyos po, ngayon po,
Hindi man po ako ang current program head na dahil nga po nag-focus na tayo sa campaign, nagiging tuloy-tuloy naman po ang progreso ng program po na yun. But you're still teaching in NU? Currently po, I leave my position as one of the full-time professor of National University to focus on the campaign. But after election po, I promised naman po the directors na after ng full-blown kampanya, babalik din po ako kasi namimiss ko rin po yung mga estudyante ko. Okay, so let's talk about your going into politics. Let's look at the next picture. Okay po. So 2022 was the first time you ran. So can you tell us, bakit mo naisip na pumasok sa politika? At bakit naman bata yung napili mo na nickname? Po. The timer starts now. Ayun po. During that time po, yung grupo po namin, yung mga young professional po sa Baliwag City, and even my fellow youth leaders po in Baliwag City, they're asking for a certain representation na masasabi nating magre-representa talaga ng tunay sa sektor ng kabataan. And during that time, I'm very active sa pag-create ng mga projects and programs in our community. And sabi ko, I will accept the challenge to represent our community. Kaya during that time po, ginarab ko po agad yung opportunity kahit po mahirap dahil bilang independent candidate, ang nasa likod ko lang po mga kapwa ko kabataan mismo. Kaya po pala, bata. Oo, literal na bata. Yes so, po. Paano kung tumanda ka na? Mananatiling bata po ang puso ko para po sa paglilingkod. Yung po. Okay. Sige, that's a good reason to retain bata. Paano ka sinuport ng pamilya mo with your decision na pumasok sa politika? In reality po, talagang ang family po naging backbone ng aking kampanya. Yung family po ng aking partner and yung family ko rin po. Pero lalo tigit po yung family po ng aking partner. Talaga pong lahat ng kanilang angkan. Kasama ko sa house to house. Wow, very supportive. Tigakabit po ng tarpaulin, tigaluto po ng pagkain ng mga volunteers po natin. Kasi po, di rin po ako makapaniwala na bilang independent candidate, ang sumasama po sa ating mga volunteers, around 20 to 50 daily po yun, na wala pong hinihinging bayad sa atin para lang po samahan tayo sa laban natin. Kaya po, hindi ko naman po pinagdadamot sa kanila yung simpleng pagkain na hinahanda po ng mga tiyahin po ng aking asawa. Para po nung sa ganun, mapalitan naman po yung pagod nila sa pangangampanya. Pati po Masikip ba ang laban ngayon? Nung 2022 po, councilor? masasabi ko pong opo kasi po talagang maraming incumbent at maraming mga batikan na. Pero tayo po, ngayon lang at ngayon lang naman po tayo nagpakilala ng 2022. Kaya masikip po talaga. Since you mentioned your family, let's look at the next picture. So this is your family at Yes, mukhang napaka-supportive ng wife mo. So Okay po. tell us your decision to start a family because you're only 27 right Yes now po. and you already have a kid. Yes po. So tell us paano kayo nagkakilala at bakit mo naisip na magpakasal na maaga? Timer Ayan po. starts now. Actually, ma'am, childhood friend po kami. Since high school po ay magkakilala na po kami, mag-best friend, hanggang sa naging girlfriend po. Then, nung college po, siguro po, out of love, doon po kami nakabuo while we're studying. Awa ng Diyos, nakapagtapos naman po kami pareho ng pag-aaral at talaga naman pong inalagaan namin yung aming anak. And naging inspirasyon ko po. Siguro po kaya mas naging seryoso ako sa buhay. Kaya po sabi nila kahit bata mo parang ang seryoso mo sa mga ginagawa mo because of my family po, because of my son. Yun po. Tsaka talagang natuto ka maging provider Yes at a po. young age. Ilang taon na yung anak mo ngayon? Yung anak ko po ay 9 years old na po. 9 years old na. Okay. So, nung nagkaanak ka, you were 18 po. 18 Yes pa po, lang. 18. Okay. Talagang bata nga, Bata no? po talaga. Again, yung dad mo ba up to now, is he still a tricycle driver? Actually po, ano na lang po siya, private family driver na po siya ng isang bank manager po sa amin. Pero hindi na po siya, like on-call driver na po siya kasi sabi ko po, dahil po meron na rin po siyang iniindang mga sakit, wag na po masyadong mag-drive. Yun po, I advise him na hindi naman na po kailangan na maghanap buhay dahil yung mga kapatid ko po, graduate naman na po yung kapatid kong babae. Yan yung bunso namin, high school na po. Kaya Ano ang pinakamahalagang advice sa'yo ng ama mo since nakita mo yung pinagdaanan niya rin para lang paaralin kayong magkakapatid? yun po. Siguro po, hindi ko makakalimutan, yung sinabi niya po sa akin na kahit na gaano tayo kababa, kahit gaano kahirap ang buhay natin, hindi tayo dapat manlamang ng kapwa natin. Huwag nating gawing reason ang kahirapan
para gumawa ng masasamang bagay sa lipunan. Because at the end of the day, hayaan natin na si Lord yung mag-bless sa atin dahil nakukontento tayo sa kung anong meron lang tayo. And yun po yung hanggang ngayon, dala-dala ko kahit saan ako makarating. Napakagandang advice naman yan. Ngayon, papasok ka na naman sa politics. Ano yung caption mo para sa collage na kwentong litrato ni Ron Bata Cruz? We went through so many photos yung journey mo from the time na pinalaki ka ng mga magulang mo at nakapag-aral ka at ngayon may pamilya ka. Tapos ngayon papasok ka sa politics. Ano ang caption mo pag pinagsama-sama mo yung collage ng buhay mo? I think my caption about the totality of my life is that magsumikap. Yun, because lahat ng bagay na ginawa ko po, nabuo sa pagsusumikap natin. Yung pagsusumikap natin na makapagtapos, pagsusumikap natin na makapag-provide sa family, pagsusumikap na makapaghain ng paglilingkod sa lungsod namin. And I think yun yung pinaka-highlight or nagiging caption ko sa total pictures po na naipakita natin. Is yung pagsusumikap natin hindi po matatapos. Yeah. Kahit saan man po tayo makarating, yung pagsusumikap, dadalhin natin lagi. Okay, ang haba ng caption mo. So kung sa Instagram post yan, mahaba yung babasa. Sorry po, medyo nahaba lang. Pagsumikap po. Pagsusumikap. Okay. Opo. So, kanina, napag-usapan natin na tumakbo ka ng 2022, yes, pero hindi ka pinagpalad na manalo. But after you lost, you started programs in Baliwag on mental health, kabuhayan, and education. Yes po. Kamusta yung mga programang yun? Naging successful ba siya? Actually, for me po, naging successful siya. For a reason na hindi po siya nagstay lang sa isang project eh. Nanganak ng proyekto. Halimbawa po, yung pre-mental health teleconsultation po na ginawa natin in partnership with different professionals po in the field of psychology and psychiatry po. Sila po yung nakatuwang ko doon sa pre-mental health teleconsultation. But then, right after that po, nag-volunteer din po sila, tulungan ako na mag-conduct ng pre-mental hygiene seminars sa ibang eskwelahan. At ako po mismo, voluntarily, isa rin po sa mga nagiging speaker doon dahil I'm also a mental health advocate. So, isa rin po sa mga nagiging speakers for free po para doon sa mga eskwelahan, pati sa mga kabataan sa bawat barangay sa lungsod ng Baliwag. And aside from those projects po, yung livelihood project po na nagawa natin, yung online delivery bike riders, na dito ko lang po nakita sa Manila nung panahon ng pandemya. Dinala ko po sa Baliwag yun. Actually, yun po yung kahuli-hulihang pera ko po noon. Sabi ko sa airpot ko, Daddy, hiram tayo ng L300, bili tayo sa Marikina ng mga second-hand bikes. Then nakipag-usap po ako sa isang private company, yung Order Mo PH, na pwede bigay nila ako ng equipments para sa mga food delivery riders, para yung mga nawala ng trabaho ng pandemya, magkaroon ng kabuhayan. And up to this point po, kaya ako nasabing successful, ilan po sa mga yon ay nakapagtapos ng pag-aaral at ilan po nakapagpatapos ng pag-aaral. Yung mga bikes na yon binigay mo sa kanila ng libre? Or libre po. Wala pong bayad po. Paano naman ikaw? Paano mo nabawi yung ginastos mo para dyan? Ako po kasi ang nasa isip ko po, sa pagsaserve po, hindi mo po kailangan mag-intay ng in return of those things na binibigay natin sa mga tao. Lalo't alam naman natin na sila yung makikinabang doon in the long run. Siguro po, malaking pasasalamat ko na nakikita ko na nagtatagumpay sila sa gamit yung mga naibigay po natin sa kanila. And some of them nga po, pagka nakikita ko at nakakasalamuha ako, grateful palagi po sila dun sa nagawa natin dahil naging sustainable para sa kanila yung proyekto na nasimulan ni Bata. Ano ba ang population sa Baliwag? I'm not sure po with the total population, but the voting population po is around, kung di po ako nagkakamali, around 100,000 ang voting population po. But the total population po are not really, hindi ko po masyadong familiar yung specifics po. Yeah, so marami rin talaga. Marami na po talaga ang populasyon ng Baliwag. So Ron Bata. Yes po. Considering na nakita mo naman na pagka nagawa ka ng programa, kahit membro ka ng private sector, makakatulong ka pa rin sa mga kababayan mo. Bakit naisip mo
na pumasok sa politika? But before you answer that question, we'll have to take a short break. At the Forefront, we'll be right back. Welcome back at the Forefront. Ron, nakita mo naman na yung mga programa na sinimulan mo bilang member ng private sector ay nakatulong sa mga kababayan mo sa Baliwag. Bakit naisip mo pa rin pumasok sa politika? Ako po, with a very simple reason, to amplify yung projects po na nagawa natin. Kasi po, as a private citizen, limited po ang mabibigyan or magiging beneficiary ng mga projects na nagagawa ko dahil we have limited resources. But if we will be, kung magiging bahagi po tayo ng City Council, of course, there's a funding po coming from the local government. Mas masisigurado po natin na mas marami makikinabang sa proyekto natin. Siguro po, Attorney Karen, best example po is yung proyekto ko po last time na free comprehensive board exam review with professional lecturers. During that time, around 20 to 50 ang kaya lang po i-cater dahil yun po ay kusang loob lang po na ibinigay sa atin ng mga private partner natin, Top Rank Review Academy and the private professional lecturers. Ibig sabihin po, kung tayo po ay magiging part ng City Council, there's a chance na pwede tayong mag-create ng ordinance that is magpo-provide ng assistance ang government natin na mabigyan ng subsidy po yung mga kabataan na gustong mag-board review. Dahil naniniwala po kasi ako, attorney, that if we have a lot of professionals in a certain city, mas mapapadali natin ang economic prosperity ng isang particular na city or town. Dahil marami tayong professional na nakikita ng tama or enough at di na tayong mag-aangkat pa ng professional coming from other towns dahil meron tayong pool of professionals sa loob mismo ng city natin. And would you say na ang Baliwag ba ay isang mahirap pa na lungsod or kamusta ang kalagayan sa Baliwag? Kung ako po ay galing sa Bulacan at nagpunta ako sa ibang town ng Bulacan, masasabi niyo po na pagpunta ka ng Baliwag, very progressive po ang Baliwag. Okay. Kaya po, so sabi advance ko, naman siya. advance at saka po in terms of yung economic prosperity, okay. Yes po. And okay, even the leadership of the government po during at this point, because of Mayor Ferdy Estrella, talaga naipakita po nila talaga na tayo, kahit galing tayo sa isang town at ngayon pa lang tayo naging city, kaya na nating makipagsabayan sa ibang fellow city natin. Kaya po ang daming awards ng government namin. And I think that shows kung gaano ka-progressive yung Baliwag kahit na po bagong city pa lang. Ano ang mga nakikita mong bang problema sa Baliwag sa ngayon na gusto mong ayusin? Ako po, it's not even a problem po talaga, Attorney Karen, but sabi ko nga po, hindi po kasi ako naniniwala sa complacency. Kumbaga, pagka eto na yung nakikita natin is enough na yan. So, there's always space para mag-improve. So, the likes of the education sector natin, instead of focusing on scholarship programs, sabi ko nga po, why not try to implement gadget incentivization para dun sa mga top-performing students natin and even those nagpo-provide mismo ng quality education para ma-motivate pa sila na mas mag-provide ng quality education. And those things is part of the process kung bakit gusto rin po talaga nating maglingkod. Madagdagan pa yung existing program ng government natin in a way na hinahaluan natin ng innovation or makabagong paglilingkod. Sa palagay mo ba kung mag-counselor ka, hindi mababawasan yung effectiveness mo sa pagiging professor, for example, sa NU? I think, Attorney Karen, baka nga po mas makakuha pa po ako ng eksperyensya na maibabahagi ko dun sa mga estudyante ko dahil alam naman natin sa government, maraming transaction, maraming kausap na tao, mas madali na ipasa ngayon yung mga na-experience ko bilang isang public servant dun sa mga estudyante ko dahil po nakikita ko na at nandun ako, nasa sistema na rin ako mismo na kinagagalawan. Noong dati tinuturo ko lang, ngayon nararanasan ko na mismo kung paano nga ba ang galaw ng sistema ng pamahalaan po natin. Sa mga nasa politika, sino ang mga sumusuporta sa pagtakbo mo bilang counselor? Kaalyado mo ba yung mayor na
tatakbo ulit for re-election? Actually po, yung mayor po namin ngayon na magiging vice mayor or lalaban po bilang vice mayor po namin, and of course, Mami Sonia Estrella, they're both, I am part of their team po as one of their city councilor candidate po. So very supportive po sila. As in, before the election period or campaign period, yung mga projects po na ginagawa ko, like the legal consultation po with reputable attorneys po and lawyers po in Bulacan, na ginawa po namin sa Star Arena for free po. Tinulungan niya po ako magbigay din ng mga equipments para po maging possible yung event. Pagpapatunay po na very supportive po talaga sila sa kampanya ko at sa mga proyektong ginagawa ko sa pamahalaan natin. Iba ba to sa experience mo back in 2022? You ran as independent Yes ba? po. Sobrang hirap po, attorney. As in, though may mga supporters po tayo na private entity, pero iba pa rin po talaga yung meron ka pong partido. Dahil po nung time ko na yun, talaga pong sinipagan ko lang po, kaya po tayo din nakilala sa Baliwag. Yung ultimo po, Pakwanan, Maisan, yung mga taniman po sa amin, yung mga bukid, na hindi naman po napupuntahan ng mga kandidato, napuntahan ko po. Because ngayon may kaalyado ka ng partido. Opo. Gaano ba kagastos tumakbo bilang councilor? Can you give us an idea? Parang nung 2022, nung independent ka, mga magkano yung budget mo? Tapos ngayon, compared to 2025? Siguro po, I will not mention figures na lang po, Attorney Karen. But mas matipid po talaga yung kampanya pagka po nasa isa kang partido. Unlike po during that time, nung ako po ay unang lumalaban, medyo magastos po talaga. Awa ng Diyos po, marami talagang nag-sponsor sa atin. Ultimo, bigas. Yung mga magsasaka po na natulungan natin dahil sa mga programa natin, sila po mismo nagdadala sa amin ng kaban-kabang bigas para po may pakain din sa mga kasama ko. Kaya nakatipid po ako during that time. And at this point, even as an independent that time. Even as Can you an give us an idea magkano ginagastos pag ganyan? Para naman yung mga nag-iisip tumakbo, alam din nila, seryoso pala malaki, commitment, ang siguro ma'am, ano na lang po, ano po ako magsalita ng figures, pero malaki po. Kailangan na namin hanapin yung mga statement of ng SOSE ng mga... Yes po, sa SOSE na lang po siguro. Medyo malaki din po talaga. Pero ako po kasi naniniwala ako sa matipid na kampanya. Pero hindi naman milyon for councilors? Hindi naman po. Okay, pero magastos. Pero ako, Attorney Karen, ano po ito po yung mindset ko kasi parang naniniwala ako dun sa kampanyang matipid. Dahil alam po natin na bilang isang lingkod bayan, ang focus mo naman dito is makuha mo talaga yung puso ng taong bayan at maniwala sa kung anong kakakayanan mo bilang isang lingkod bayan. And you don't need a lot of money talaga para lang po manalo sa isang eleksyon. Dahil pag naniniwala sa iyo ang tao, naniniwala sa kakayanan mo, at alam nilang may puso ka talaga sa paglilingkod. Regardless kung malaki man ang gastusin mo, hindi. Kaya, feeling ko naman po. So in your experience naman sa Baliwag, yung mga voters, na nakikita nila at bumoboto sila based on experience at saka yung mga nakikita nilang qualifications ng candidates, hindi nadadaan sa mga vote buying? Yes po. Ang Baliwag naman po, very grateful po sila sa mga government projects. And I think this time po, mas mararamdaman natin yan sa mga upcoming election natin and even the 2025 election. Dahil unti-unti po nagiging mulat na rin ang mga tao na ang kailangan nating lingkod bayan ay yung mga naglilingkod po talaga. Yung hindi po yung nauupo lamang. Kumbaga, nagpo-provide po talaga ng proyekto. At kahit paano may ordinansang nagagawa para sa ating lungsod. Dahil yun po yung mahalaga. Sa mga taga-Baliwag na mga kabataan, siguro nakikita nila experience mo, it's very inspiring na alam nila na kayang umangat sa buhay regardless sa pinanggalingan mo. Paano mo sila hinihikayat na magsumikap at ma-attain yung mga nagawa mo? Siguro ma'am, to be specific po, yung mga SKs po natin, mini-mentor po natin, yung mga sangguniang kabataan po sa amin sa Baliwag City. Halos mga barkada ko po, halos mga kaibigan ko po. Yung mga bata doon. Actually po, mga volunteer staff ko po, puro mga SK din po. Dahil po naniniwala sila sa kakayanan ko, ako naman po in return, I'll mentor them about how kahit paano mas maging okay yung pag-progress natin sa buhay, na dapat kung talagang may goal ka, kailangan may step-by-step process kung paano natin ma-achieve to. And yun po, yung like the leadership summit din po na ginawa namin last year, I think it's a wave din po para matulungan din po yung mga fellow youth ko on how to
kahit pa paano mag-succeed po sa buhay. Okay, so we'll want to get to know you better. So we'll be playing a game. Okay po. And ito, very light yung mga questions natin. So we'll have 60 seconds in our timer and you can answer as many questions as you can. So mabuti kung mabilis ka sumagot No problem para po. marami tayong makover na tanong. Sige po, sige po. Okay, let's start first. What is your favorite baliwag food? Baliwag lechon manok po. Okay, Ano po? timer starts now, Ay. but okay, I agree with that. Number 2, dream vacation spot. Maldives po. Maldives. Oo po. Kapunta ako doon. Maganda. Pangarap ko po. First thing you do when you wake up in the morning. Thank God po. Thank God po. Ganda naman. One thing you can't live without. Of course, my family po. Your guilty pleasure? Singing while driving po. Singing while driving. At least maganda po ang boses ninyo. No po. Your go-to karaoke song? Yun, kasama ka, yun, kahit maputi na ang buhok ko. Magandang kanta yan. If you're not a politician or an educator, what would you be? A lawyer po. Most recent book you've read? Local Government Code of 1991 po. Talagang on track ka na maging lawyer. That's good, Local government code. The last movie that you've watched? Avengers po. Avengers. Avengers Good po. movie. Your favorite basketball player? Local po, Mark Caguioa. Then, syempre po, sa NBA po, si LBJ, LeBron James. Classic, LeBron. Oo po. What's your hidden talent? No, parang wala po akong hidden talent eh. Lahat alam. Hindi ko po alam kung ano yung hidden talent ko, ma'am. Siguro po, wala po talaga siguro, ma'am. Wala, dancing. Wala baka po, dancing, kasi di naman po ako nagsasayaw talaga. Ayun po. Okay, what's your favorite social media platform? Facebook po. Facebook. So Facebook. Facebook pa rin. Yes po, Facebook. One thing that always makes you smile? Pag nakikita ko po yung mga beneficiary ng projects ko po na satisfied sila sa programang ginawa natin para sa kanila. Your idol politician? Mayor Ferdy and Vico Soto po. Mga batang mayors din, Opo. Your biggest inspiration? My biggest inspiration po is my family po. Yan, si Heart, si Dice Heart. And of course, yun, yung family ko po talaga, they are my inspiration po. Kung bakit ako nagtatribe sa buhay, kung bakit ako nagsusumikap sa buhay, sila po talaga yung dahilan. So, final question to you. Sa mga pinagdaanan mo, ano ang pinaka-message mo sa mga nakikinig sa atin? Lalo na para sa mga kababayan mo sa Baliwag. Ayun po, I think my message for them is that kahit saan ka pa nang galing, ma'am, no, Attorney Karen, kahit saan ka pa nang galing, kahit anak ka pa ng mahirap, anak ka ng tricycle driver, or anak ka ng construction worker, don't use that as an excuse para di ka magsumikap sa buhay. Dapat nga gamitin pa natin yung fuel para mas mag-alab yung puso natin na magsumikap tayo, maging successful tayo sa buhay at maging inspirasyon tayo sa mga kapwa natin may hirap. Na darating din ang araw, matatapos natin yung kahirapan sa family, sa bloodline natin bilang isang mamamayang Pilipino. Gusto ko yan. Very optimistic. Yes po. And Ron, kung sakaling hindi ka pagpalari na Opo. manalo in these elections, susubok ka pa rin ba sa 2028? I think, sabi ko nga po, hanggat may buhay, may pag-asa po, di ba? So, lahat po gagawin ko para po magkaroon lang ng chance na makapaglingkod po sa lungsod namin. Regardless kung matalo po ngayon o manalo ngayon, di ko po susukuan yung lungsod ko kasi alam ko po na maraming nag-iintay dun sa mga proyektong gagawin ko para sa kanila. Very well said. Good luck in the upcoming elections. 12 days to go. Yes po, 12 days to go. Kaya po medyo anxious na po, pero sana po, in God's will. By God's grace also. By God's Thank grace you po. so much, Ron, and good luck. Maraming salamat po, Attorney Karen. Thank you so much po. Councilor aspirant Ron Bata Cruz proves that a young mind can go hand in hand with heartfelt public service. Overcoming and transcending his humble beginnings inspires a new generation of Filipinos to dream, to serve, and lead with a purpose. Be timely informed, be insightful of the news. Always stay at the forefront. Join us again tomorrow for insights on people with passion rooted in public service. This is Attorney Karen Jimeno.
Thank you for spending your hour with us.